Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan nila. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kasalanan sanlibutan. Maawa ka sa amin. Nanagalis ng mga kasalanan sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling na iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus ay taga Nazaret, ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid,
Masasabi ko sa inyo nang tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng iyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang itinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya, ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay magalak at balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nadudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagarian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Kunin sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa, sinamba sila. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamamalita. Samantalang natutulog kami kagabi,
naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami nang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng tinatawag nating Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At sa buong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay ating matutunghayan sa mga pagbasa, partikular po sa unang pagbasa, ang mga gawa ng mga apostol. At dito makikita natin kung paanong ang tinatawag nating Easter faith ay unti-unti binubuo ang sambayan ng Kristiyano na tinatag ng ating Panginoon. Kung paano yung Easter faith, yung pananampalataya sa muling pagkabuhay, ay unti-unti nauhubog, binubuo ang Kristiyanong pamayanan. Ngayon, sa Ebanghelyo po na ating napakinggan ay, kung mapapansin nyo, dalawa ang ipinasasabi. Yung una, mula kay Jesus, nung makita siya ng mga kababaihan, siguro kasama niya doon si Maria Magdalena, anong sinabi niya sa kanyang sa mga babae ito? Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So yun yung sinabi ng Panginoon, yun yung instruction ng Panginoon. Yun ang habilin ng Panginoon sa mga babae na nakakita sa Kanya. Yung pangalawa, yung instruction na mathabilin ng mga punong saserdote sa mga kawal. Ano ang habilin nila? Ganito ang inyong sasabihin. Matapos sila masaksiyan ng mga pangyayari, habang sila natutulog, dumating ang mga alagad at kinuha nila ang bangkay. Habang sila natutulog, dumating ang mga alagad at kinuha nila ang bangkay. Sabi nga, sila na daw ang bahala makarating man ito sa gobernador, kung kaya't makikita natin na ito yung, sabi nga dito sa huling bahagi, hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Dalawang habilin, parehong magkaiba. Yung isa, sabihin nyo makipagkita, yung isa, kasinungalingan. Yung isa, katotohanan, yung isa ay panlilinlang. Pero bagamat gano'n na nangyari, patuloy na nabubuo ang Kristiyanong pamayanan. Kaya nga sa ating pong unang pagbasa ay ating natunghayan dito yung isa sa mga naging sermon ni San Pedro tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kanyang pagkamatay, kung paano siya ay ipinagkanulo, kung paano siya ibinigay ng kanyang mga kababayan para hatulan ng kamatayan. Pero matapos ang lahat ng ito, siya ay muling nabuhay. Kaya bagamat magkaiba yung napakinggan natin sa Ebanghelyo na mga habilin, dito makita natin ang pangingibabaw ng katotohanan. Dito yung mangingibabaw ang katotohanan. At sa katotohanan ito yung patuloy na ipinapahayag natin bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon, bilang mga naniniwala
na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kanina sinabi natin na itong Easter faith ang humubog, ang bumuo sa sambayan ng Kristiyano. At ito pa rin Easter faith na ito ang siyang humuhubog sa ating sambayan ng Kristiyano, sa bawat parokya, sa bawat diocese, sa buong simbahang Katolika. Ito yung patuloy na humuhubog sa atin. Kaya nga mahalaga mga kapatid na sa taong-taong pagdiriwang natin ng Kwaresma at panahon ng pagkabuhay, ito'y parang pagpapaalala sa atin na patuloy yung paghubog. Ano po ibig ko sabihin? Mula sa pagkakasala, nandun yung pagkapatawad. Mula yung sa pagkaligaw ng landas, nandun yung pagkatagpo sa tamang landas. Mula sa pamumuhay sa kadiliman, eto ngayon tayo sa liwanag ng pananampalataya tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ngayon mga kapatid, ang sinasabihan ng Panginoon, sabihan ninyo ang aking mga kapatid, ang inyong mga kapatid, ang mga Kristiyano. Hindi na siguro makipagkita sa Jerusalem, sa Galilea, doon nila matatagpuan, kundi tayo mismo ang maging tagapagpatunay na muling nabuhay ang ating Panginoon. Amen. Sa gitna ng ating kagalakan dahil sa nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos sa mga ating mga pangailangan, ating itutugon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot, mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaop palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay, nakasama si Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang ligtas sa paglalakbay ni Bong de Guzman, gayon din ang pasasalamat ni Josephine Flores, Josephine Bardos, Sean Asher Larena, para kay Michelle Bulan na nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Apolinario at Ligaya Catalig, Virginia Franco, Ana Romero, Tony Cruz, Remedios Roque, Valentina Ignacio, Orlando C. Ignacio Jr. at Maria Cristina Laderas Manginao, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Evangeline Mamerto, Yolando, Licerio, Nenita, James Bryan, Elizabeth, Theodora, Crescenciana, Felicidad, at Manny.
Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin ang kagalakan ng Pasko na muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Panginoon. Upang ngunitahin bilang isang bayanan. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadali sa idong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ay yung anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kahitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. May ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kordero ng Diyos na nag-aalis. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at ipahayag na si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin po natin ang ating Panginoon. Humayo na't ipahayag